Sinasabi nila, sa Biyernes Santo, patay ang Diyos. At kapag patay ang Diyos, may ibang nagbabantay sa mundo. Sa baryo ng San Roque, may isang kampanang tumutunog tuwing 3:00 ng hapon sa Biyernes Santo. Walang humihila, walang tao sa tore, pero maliwanag at malakas ang tunog. At ayon sa matatanda, kapag narinig mo iyon, ay isa sa inyo ang hindi na makakakita ng Sabado de Gloria. Ngayong gabi, ikukwento ko sa inyo ang nangyari sa 4 na kabataang hindi naniniwala sa sumpa ng simbahan. Pero bago tayo magsimula, kung naniniwala ka na may mga bagay na hindi dapat ginagalaw sa mahalagang araw, i-like mo ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at siguraduhin hindi ka nag-iisa habang nakikinig. Dahil baka may makarinig din na kampana sa paligid mo. 4 na magkakaibigan, Marco, Jessa, Ramil at Tonyo ang nagkayayaaw pumunta sa lumang simbahan sa gitna ng baryo. Mahigpit na ipinagpapawal iyon tuwing Biyernes Santo. Ayon sa matanda, patay ang Diyos sa araw na iyon. At malayang gumagala ang mga kaluluwang hindi matahimik. Pero para sa kanila, kwento lang iyon. Walang multo, sabi ni Marco. Takutan lang yan, dagdag ni Tonyo. 2:00 ng hapon, sila pumasok sa bakura ng simbahan. Tahimik. Walang ibon, walang hangin, parang hindi humihinga at kumagalaw ang mundo. Biglang, tumunog ang kampanak. Napatingin lahat sila sa tore. Walang tao, walang gumagalaw. Kanin lang siguro, sabi ni Jessa. Pero walang hangin. Muling tumunog. 3 beses. At kasabay na huling tunog, may narinig silang mahinang bulong mula sa loob ng simbahan. Pumasok sila. Sa loob, may ilang kandilang nakasindi kahit walang tao. Sa harap ng altar, may mga aninaw na paluhod. Hindi gumagalaw, hindi humihinga. Unti-unting lumingon ang isa. Wala ito mukha. Isang itim na butas lamang kung saan dapat naroon ang kanyang mga mata. Napahiyaw si Ramil at tumakbo palabas. Pero paglabas niya, wala na ang pintuan. Pader na lamang ang naroon. Nagsimulang tumunog muli ang kampana. Sa bawat tunog, may kandilang namamatay. At sa bawat kandilang namamatay, may isa sa kanilang nawawala. Paglingon ni Marco, wala na si Jessa. Sa likod ng altar, may kumpisalan. May naririnig silang iyak sa loob.
Binuksan ni Tonyo ang kortina. Nandoon si Jessa. Nakaluhod, nanginginig. Hindi ako nagsisisi. Papulit-pulit ng bulong. Sa likod niya, may kamay na maitim at sugutan ang dahang-dahaw pumipisil sa kanyang balikat. Ang mga daliri nito ay parang masunog. Muling pumunog ang kampana. Namatay ang lahat ng ilaw. Sa dilim, narinig nila ang mga yapak sa pisame. Parang may gumagapang. Isang malamig na tinig na ang mulo ay sa araw ng pagkakalay, ang makasalanan ay kukunin. Napasigaw si Tonyo nang marinig ito at bigla siyang hinila pataas sa dilim. May tunog ng butong na bali. Si Marco na lamang ang natira. Nakatingin siya sa malaking krus sa altar. Unti-unting gumalaw ang estatwa. Ang ulo nito ay bumabak at tumingin sa kanya. Mulat sa mga sugat nito, tumulok ang dugo. Hindi ito pula, kundi itim na itim. Hindi ka ba nagsisisi? Isang bulong na kanyang narinig. Doon niya naalala ang kasalanang itinago niya. Isang kasalanang hindi niya inamin. Napaluha siya at lumuhod. Kinabukasan, Sabado de Gloria. Natagpuan ang simbahan na bukas ang pintuan. Tahimik, normal. Pero sa loob, may 4 na bago kandilang nakasinti sa harap ng altar. At may 4 na pangalan na nakaukit sa kahoy ng kumpisalan. Mula noon, tuwing Biyernes Santo, may kampanang tumutunog at may mga kabataang nawawala. Sa mahal na araw, panahon ito ng katahimikan at pagninilay. Pero paano kung ang kasalanang hindi mo inaamin ay may nag-aabang na parusa? Kung maririnig mo ang kampana sa Biyernes Santo, huwag kang lalapit. At siguraduhin wala kang kasananang itinatago. Dahil sa baryo ng San Roque, hindi lahat ng kampana ay para sa panalangin. Kung umabot ka hanggang dito, mag-comment ka ng bell para alam kong narinig mo ang kampana ng kwentong ito. I-like mo ang video kung gusto mo pa ng mas madidilim na kwento tuwing mahal na araw. Subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod na istorya. At tandaan mo, kapag 3:00 ng hapon, makinig ka. Dahil baka ikaw na ang tinatawag. Hanggang sa muli mga ka-horror.